magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan ha. Grabe ha, viral tong mga post na nagsasabi o nagpapakita na etong si VP Sara napakataas daw ng rating ngayon ha. Talaga naman siya raw ang nangunguna na gustong iboto ng mga Pilipino para maging presidente ha. Yan yung mga balita ngayon ha. Pero ikaw, naniniwala ka ba? Ako hindi. Pero kasi alam naman kasi natin ha. Alam kasi natin napakalayo pa ng election, 2028 pa yan. Napakarami pang mangyari. Pwede pa siyang ma-impeach. Pwede pa siyang matanggal sa pagka-presidente, vice president. 'Di ba? Napakarami pang pwedeng mangyari. Kaya etong sinasabing survey na mataas daw siya, pinagtatawanan lang to ng mga Pilipino na mga nakakaintindi ng katotohanan. Pinagtatawanan lang to, dinudura-duraan lang tong survey na to kasi alam naman nila na marami pa ang pwedeng mangyari. So yan ang pag-uusapan natin, etong survey ni Sara. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lamang sa aking YouTube channel, please subscribe na po muna para mahaba-haba po ang ating pag-uusapan. So yun mga kababayan pag-usapan natin pag-usapan natin etong mga naglalabasan na mga survey ni VP Sara na napakataas daw niya na siya raw ang pinaka-primary choice ng Pilipino para maging presidente. Grabe, ano ba yan? Nasiraan ng ulo yung mga tao Siya si Sara raw pinaka unang-unang gusto ng Pilipino kung ngayon ang botohan ng pagka-presidente. O ipagpalagay natin totoo yan Pagpalagay natin totoo yung survey na yan Mapapanalo ba si Sara ng survey na to? Hindi. Mabibigay ba kay Sara ang Malacanang sa survey na to? Hindi. At iboboto ba si Sara ng majority ng Pilipino nang dahil sa survey nito? Hindi din. Kasi bakit Bakit? Kung matatandaan natin, noong 2022, ganyan din. Noong 2022, 2021, ganyan din. Si Sara Duterte rin ang nauuna sa mga survey dati. Si Pangulong Bongbong Marcos, pangatlo lang yata, o pangalawa si PBBM. Basta ang nauuna dati si Sara. Tapos si Leni, then si PBBM. Si Sara talaga naunguna sa survey ng mga panahon na yun, 2021, 2022. O anong nangyari? Bakit hindi siya tumakbo kung siya naunguna? Kasi, deep inside, alam niya. Alam niya na hindi totoo yung mga survey na yan. Kaya nga siya hindi tumakbo Di ba? Isipin nyo. Naalala nyo yan, alam ko, noong 2021, 2022, lahat ng survey doon, si Sara naunguna. Napakalayo ng lamang niya sa mga kalaban niya. Napakalayo ng lamang niya kay Leni. Pero bakit hindi siya tumakbo? Bakit mas pinili niyang kumampi? Mas pinili niyang dumikit kay PBBM kaysa tumakbo siyang presidente noong 2022? Ang taas-taas pala niya sa survey dati. Bakit hindi siya tumakbo? Kasi alam niya ang totoo. Hindi siya mananalo kay PBBM. Yung mga survey na yan, 1,000 tao lang pinagtatanong dyan. At yung lugar, sabi nga ni Matibag, piling-pili lang yung mga lugar. Diba? Kung saan malakas, siyempre, magsusurvey. Piling-pili lang, hindi yan buong Pilipinas. 1,000 lang yung mga tinatanong dyan. Ako nga, umidad na ako sa edad ko na to. Kahit kailan, hindi pa ako natanong ng survey na yan. Kaya malamang, yan yung ginamit ni Sara. Kaya kumampi siya kay PBBM. At hindi siya tumakbo noong mga panahon na yan. Kasi alam niya, kakain siya ng alikabok kay PBBM. Alam niya, ilalampaso siya ni PBBM pag nilabanan niyang pagka-presidente si PBBM. Kasi hindi niya kaya. Hindi niya kaya Marcos. Duterte lang siya. Hindi siya Marcos. Hindi niya kaya Marcos. Di ba? Kaya ngayon, ang taas na naman ni Sara sa survey. Replay na yan. Para sa akin replay na yan, ganyan din dati. Ang taas sa survey. Replay na yan, hindi pa rin siya mananalo. Alam mo kung bakit Maliban sa mai-impeach siya, tatalunin lang siya ni Leni. Tatalunin lang siya. Kaya hindi pa tumataas si Leni, kasi hindi pa naman siya nagdedeklara Hindi pa naman sabi ni Leni na tatakbo siya. Hindi pa. Kahit si Rapi Tulfo, wala pa rin nagdedeklara. Tanging si Sara lamang ang nagsabi na tatakbo siyang presidente. Pero yung mga kalaban niya, wala pa nagdedeklara. Magbabago ang ihip ng hangin kapag malapit na talaga ang eleksyon. Di ba nga? Huwag kayo masyadong mag-aasa-asa mga DDS Huwag kayo masyadong umasa. Kasi pag na-impeach si Sara, masakit. Napakasakit. Isipin nyo, bago kayo magdiwang-diwang dyan sa survey ni Sara,
unahin nyo muna yung impeachment na hindi siya ma-impeach. Kasi kahit anong taas ni Sara sa survey, kahit gaano siya gustong iboto ng Pilipino sa ngayon, kapag na-impeach siya, durog ang pangarap ninyo. Pahiya na naman kayo. Pahiya na naman kayo. Di ba? Kaya huwag muna kayo mag-focus sa survey. Unahin nyo muna itong impeachment ipanalo. Sa takbo ng impeachment ngayon, parang malapit na talaga siyang ma-impeach. Kasi yung mga abogado niya may hina. Wala man lang na ipanalo yung abogado niya sa prosecution. Tandaan nyo 9 days na yung impeachment, 9 days. 9 days din nilamon ng prosecution yung depensa. Yan ang katotohanan. Diyan kayo mag-focus. Diyan kayo mag-concentrate sa impeachment ni Sara. At huwag diyan sa mga survey na yan na siguradong-sigurado na magbabago. At hindi garantisado yung survey na yan kapag mataas si Sara, mananalo na. Hindi po ganun yun. Sabi ko nga, di ba? Noong 2021, 22, ang taas-taas ni Sara sa survey. O, anong ginawa niya? Hindi siya tumakbo at kumampi siya, ha? Kumampi. Pinagsiksikan niya sarili niya kay PBBM. Para maging vice president. Yun ang totoo. Hindi niya nilabanan si PBBM kasi alam ni Sara, pag nilabanan niya si PBBM noong 2022, kakain siya ng alikabok. Di ba? Totoo yun. Kaya umatras si Sara eh. Kahit yung tatay niya, presidente noon eh. Kahit nasa kanila yung makinarya, kahit nasa kanila yung budget, kahit nasa kanila lahat, nasa kanila lahat nung makinarya nga, nung parang election na yon. Pero hindi niya pa rin nilabanan si PBBM. Kasi alam niya, kahit nasa kanila lahat-lahat, hindi niya kakayanin si PBBM kasi yung taong bayan, yung puso ng taong bayan ay na kay PBBM. Kaya anong ginawa niya? Tama yung ginawa niya. Kumampi siya kay PBBM. Kaya siya naging vice president ngayon, di ba? So mga kababayan inuulit ko yung survey, hindi po yan yung latest, hindi po yan yung final. Hindi yan yung magdidikta kung magiging presidente si Sara. Bagkus, pinagluloko lang nila sarili nila pag naniwala sila dyan. Di ba? So kayo, ano masasabi nyo? Bago tayo matapos, huwag niyo po kalimutan, please subscribe po sa YouTube channel, Palerista YT. Salamat.